Parang pamilyar ba ito sa'yo? Alas 3 na ng madaling araw, at heto ka na naman, naglalakad papunta sa banyo. Hindi na ito ang unang beses ngayong gabi. Ang paulit-ulit na paggambalang ito ay hindi lang sumisira sa tulog mo. Ninanakaw nito ang lakas mo, ang linaw ng isip mo, at ang sigla mo para sa susunod na araw. Ramdam mo ang unti-unting pagkainis sa bawat pagbangon mo sa dilim, habang ang katabi mo sa kama, syempre, himbing na himbing ang tulog. At napapaisip ka, bakit ako? Ganito na lang ba talaga kapag tumatanda? Marami ang naniniwala na oo, kaya tinatanggap na lang nila ang walang katapusang pagod, ang takot na madapa sa dilim, at ang ideyang hindi na sila makakatulog ng dire-diretso buong gabi. Pero gusto kong sabihin ito nang malinaw sa'yo, hindi kailangang ganito. Hindi mo kailangang tanggapin ang buhay na putol-putol ang tulog at pagod ang mga araw. Ako si Dr. Grace Prescott, isang manggagamot na may higit 20 taong karanasan. Inialay ko ang aking karera sa pag-unawa sa mga hiwaga ng pantog at sistemang ihi. Libu-libong kalalakihan at kababaihan na katulad mo ang dumaan sa aking klinika. Pagod, desperado, at nawawalan ng pag-asa. Ngunit paulit-ulit, nasaksihan ko ang mga kahangahangang pagbabago sa kanilang kalagayan. Ngayon, hindi ako magbibigay ng pangkaraniwang payo. Ibinabahagi ko sa iyo ang isang mahalagang estratehiya sa urology. Isang paraan tungkol sa kung paano, at higit sa lahat kung kailan, dapat uminom ng tubig upang mabawi mo ang mahimbing mong mga gabi. Napakasimple ng teknik na ito, napakalohikal, pero madalas hindi napapansin, na mapapaisip ka kung bakit ngayon mo lang ito nalaman. Samahan mo ako hanggang dulo, dahil ang kaalamang ito ay hindi lang magbabago ng iyong mga gabi. Maaari nitong baguhin ang iyong buhay. Bago ko ibigay ang solusyon, gusto kong maunawaan mo kung gaano kalawak ang problemang ito. Alam mo ba na hanggang 70% ng mga nasa edad 60 pataas ay nagigising ng kahit isang beses sa gabi para umihi? At para sa marami, 2, 3, o higit pa. May tawag dito, nocturia. At gusto kong maging malinaw, kahit ito'y karaniwan, hindi ito normal. Hindi ito simpleng bahagi lang ng pagtanda. Isa itong sirenang tumutunog sa kalaliman ng gabi, isang babala mula sa iyong katawan. At ang mga kahihinatnan ng pagbaliwala rito ay mas seryoso kaysa sa iniisip mo. Manatili ka hanggang sa huli dahil ibubunyag ko hindi lang kung bakit ito nangyayari, kundi ang eksaktong estratehiya, ang pamamaraang itinuturo namin sa aming mga pasyente upang tuluyang maputol ang nakakapagod na siklong ito. Nangangako ako, ang huling revelasyong ito ay maaaring magbago ng iyong mga gabi magpakailanman. Tinatawag naming silent epidemic ang nocturia sa isang dahilan. Hindi ito pinag-uusapan ng mga tao. Tahimik silang naghihirap. May halong hiya o pagtanggap na lang sa sitwasyon. Ngunit sa loob ng aking klinika, naririnig ko ang tunay na mga kwento. Narinig ko si Michael, isang 72 anyos na lolo na mahilig gumawa ng mga modelong barko sa loob ng bote. Kinailangan niyang ihinto ang kanyang hilig dahil nanginginig ang kanyang mga kamay dulot ng kakulangan sa tulog. Narinig ko si Susan, isang 68 anyos na retiradong guro na nadulas at nabalian ng balakang sa isa sa kanyang pagpunta sa banyo sa gabi. Isang aksidenteng nagbawas sa kanyang kalayaan at kasarinlan. Hindi ito basta kwento lamang. Ito ang masakit na realidad. Ang problema ay higit pa sa simpleng pagkapagod. Pag-usapan natin ng diretsahan ang mga panganib na nakatago sa likod ng mga pagpunta sa banyo sa gabi. Una, ang panganib ng pagkadapa. Sa dilim, kalahating tulog, mahina ang balanse mo. Ang daan papunta sa banyo ay nagiging parang obstacle course, isang alpombra, isang kasangkapan, at ang kapalit ay maaaring isang pinsalang babago sa takbo ng iyong buhay. Para sa isang nakatatanda, ang pagkabali ng balakang ay maaaring magsimula ng mabilis na paghina ng katawan. Ikalawa, ang epekto sa kalusugan ng iyong isipan. Ang malalim na tulog ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Habang natutulog ka, nililinis ng iyong utak ang sarili nito, inaayos ang mga alaala,
at inaalis ang mga lasong naipon sa maghapon. Kapag putol-putol ang iyong tulog gabi-gabi, hindi ito nagagawa ng maayos. Ang resulta? Malabong pag-iisip, hirap mag-focus, mahinang memorya, at sa paglipas ng panahon, mas mataas na panganib ng mga sakit na neurodegenerative. Hindi ang edad ang dahilan kung bakit nakakalimutin ka, kundi ang kakulangan ng dekalidad na tulog. Ikatlo, ang epekto sa iyong puso. Sa bawat bigla ang pagbangon mo, naglalabas ang katawan mo ng stress hormones. Tumataas ang presyo ng dugo at bumibilis ang tibok ng puso. Kung nangyayari ito ng ilang beses bawat gabi, patuloy mong inilalagay sa stress ang iyong cardiovascular system. Maraming pag-aaral ang nag-uugnay ng matinding nokturya sa mas mataas na panganib ng hypertension at iba pang problema sa puso. At panghuli ang emosyonal na epekto, ang matagal na pagkapagod ay unti-unting kumakain sa iyong saya. Nagiging madali kang magalit, balisa, at maaari pa itong humantong sa depresyon. Inilalayo ka nito sa mga bagay na mahal mo, sa mga taong mahalaga sa iyo, at ikinukulong ka sa isang siklo ng pagod na mahirap takasan. Unti-unti, parang nawawala ka sa sarili mo. Bakit nga ba ito nangyayari habang tayo'y tumatanda? May ilang dahilan. Una, mas kaunti ang antidiuretic hormone o ADH na nalilikha ng katawan sa gabi. Ang ADH ang nagsasabi sa iyong mga bato na pabagalin ang paggawa ng ihi habang natutulog ka. Kapag kulang ito, tuloy-tuloy ang pabrika ng ihi kahit dapat ay nagpapahinga na. Ikalawa, maaaring lumiit ang kapasidad ng iyong pantog. At ikatlo, isang bagay na kakaunti ang nakakaalam, ang fluid redistribution. Kung napapansin mong namamaga ang iyong mga bukong-bukong sa maghapon, hindi nawawala ang likidong iyon. Kapag humiga ka, hindi na ito hinahadlangan ng gravity sa iyong mga binti. Bumabalik ito sa daluyan ng dugo, dumadaan sa mga bato, at nauuwi sa iyong pantog, nagigising sa iyo pagkalipas ng ilang oras. Ngayon na naiintindihan mo na ang bigat ng problemang ito at ang agham sa likod nito, handa na tayong iwaksi ang mga maling paniniwala at buuin ang tamang solusyon. Bago ko ibunyag ang tamang estratehiya, kailangan muna nating itigil ang mga maling ginagawa. Maraming tao, kahit mabuti ang intensyon, ay gumagawa ng mga pagkakamaling lalo pang nagpapalala ng nokturya. Wasakin natin ang tatlong pinakakaraniwang mito. Unang mito, para hindi umihi sa gabi, iinom ako ng kaunting-kaunting tubig sa maghapon. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali, at maniwala ka, ito rin ang pinakanakapipinsala. Mukha itong lohikal, hindi ba? Mas kaunting tubig ang papasok, mas kaunting ihi ang lalabas. Pero hindi ganoon kasimple ang katawan mo. Kapag nade-dehydrate ka sa maghapon, nagiging sobrang concentrated ang iyong ihi. Ang sobrang tapang na ihi na ito ay maaaring makairita sa lining ng iyong pantog, para itong pagbuhos ng kalamansi sa isang sugat. Dahil sa iritasyong ito, nagiging mas sensitibo ang iyong pantog at nagpapadala ng signal na kailangan mo nang umihi ngayon kahit hindi pa talaga ito puno. Dagdag pa rito, kapag sa hapon ka palang iinom para maibsan ang naipong uhaw mo buong araw, ang katawan mo na nasa conservation mode ay susubukang iproseso ang lahat ng likidong iyon ng sabay-sabay. At kadalasan, nangyayari ito sa gabi. Sa madaling salita, kapag masyado kang nagtipid sa tubig sa maghapon, mas lalo ka pang mapapadalas ang pagpunta sa banyo sa gabi. Parang kabaligtaran, pero totoo. Ikalawang mito. Maliit lang talaga ang pantog ko. Ganito na ako noon pa man. Totoo, may ilang tao na mas maliit ang functional bladder capacity. Pero sa karamihan ng kaso ng nokturya sa mga adulto, hindi ang laki ng tangke o pantog ang problema, kundi ang bilis ng pabrika, ang mga bato, sa paggawa ng ihi sa gabi. Tulad ng nabanggit natin, ang mas mababang produksyon ng ADH at ang pagbabalik ng likido mula sa mga binti papunta sa dugo ang tunay na dahilan. Kahit pasabihin mong may pinakamalaki kang pantog sa mundo, kung tuloy-tuloy naman ang paggawa ng ihi ng iyong mga bato, magigising at magigising ka pa rin. Ang pagsisi sa maliit na pantog ay parang palusot na pumipigil sa'yo na harapin ang ugat ng problema. At hindi ito isang bagay na kailangan mo na lang tanggapin habang buhay. Ikatlong mito, nakakatulong sa akin ang isang baso ng alak o beer para makarelax at makatulog.
Hindi naman siguro ganoon kasama. Ito ang isa sa pinakadelikadong paniniwala. Oo, maaaring antukin ka sa simula kapag uminom ka ng alak. Pero ang totoo, sinisira nito ang kalidad ng pahinga mo, lalo na pagdating sa madalas na paghihi sa gabi. Ang alkohol ay isang malakas na diuretic. Mas malala pa, pinipigilan nito ang paglabas ng mahalagang antidiuretic hormone o ADH. Ibig sabihin, kapag uminom ka bago matulog, dalawa ang ginagawa mo. Una, nagdadagdag ka ng likido sa katawan mo. Ikalawa, pinapatay mo ang natural na preno ng katawan na pumipigil sa labis na paggawa ng ihi sa gabi. Para kang gumawa ng perpektong recipe para sa nokturya. Bukod pa rito, ginugulo ng alak ang natural na daloy ng tulog at kadalasang nagigising ka sa ikalawang kalahati ng gabi. Eksakto sa oras na nagsasabi na rin ang pantog mo na sobra na. Ang pag-iwas sa alak, lalo na sa mga oras bago matulog, ay isa sa pinakaepektibong hakbang na maaari mong gawin. Ngayon na alam mo na kung ano ang hindi gumagana, malaking hakbang na ang nagawa mo. Nilinis mo na ang lupa. Handa ka na ba sa estratehiyang talagang epektibo? Narito ang pinakapuso ng ating usapan. Ito ang paraang nakatulong na sa napakaraming pasyente para maibalik ang mahimbing nilang tulog. Kalimutan mo na ang uminom ng mas kaunti. Ang bagong mantra ay uminom ng mas matalino. Ang ASIM method ay isang 5 hakbang na estratehiya na madaling tandaan. Ang ASIM ay acronym para sa Adjust, Soften, Stop, Integrate, Manage. Isa-isahin natin ito at pagkatapos ay dadagdagan ko pa ng 2 susi para maging mas matibay ang protocol mo. Unang hakbang, adjust your hydration. Ayusin ang oras ng pag-inom ng tubig. Uminom ng mas marami sa umaga. Ang pangunahing prinsipyo ay ilagay ang karamihan ng iyong pag-inom ng likido sa unang kalahati ng araw. Ang golden rule na ibinibigay ko sa aking mga pasyente ay ito. Subukang maubos ang 75% ng iyong kabuuang likido bago mag-alas 4 ng hapon. Paano mo ito gagawin? Pagkagising mo, magsimula ka agad sa 1 o 2 basong tubig para buhayin ang sistema mo. Sa buong umaga, magdala ng bote ng tubig at humigop ng paunti-unti. Huwag mong hintayin na mauhaw ka ng husto dahil ang uhaw ay senyales na ng dehydrasyon. Sa tanghalian, uminom muli ng 1 basong tubig. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ang iyong mga bato ng buong araw para iproseso ang likido habang ikaw ay gising, kumikilos, at nakatayo. Nakikipagtulungan ka sa natural na ritmo ng katawan mo. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, sapat na ang hydration mo, at doon na tayo magsisimulang maghanda para sa gabi. Ikalawang hakbang, soften the transition, maglanding ng dahan-dahan. Mula alas 4 ng hapon pataas, huwag mong biglang putulin ang pag-inom ng tubig. Papasok tayo sa tinatawag na landing phase. Mula sa oras na ito hanggang hapunan, bawasan mo lang ang dami. Marahil kalahating baso kung talagang nauuhaw ka. Napakahalaga ng hapunan. Subukang kumain ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. At habang kumakain, uminom ka lang ng sapat para malunok ang pagkain. Kaunting higop, ayos lang. Pero isang buong baso, iwasan mo. Ang unti-unting pagbabawas na ito ay nagsasabi sa katawan mo na panahon na para pabagalin ang paggawa ng ihi. Ikatlong hakbang, stop in time. Ang sagradong oras. Ito ang pinaka-strikto at marahil pinaka-importanting bahagi. Magtalaga ng 2 oras bago matulog na hindi ka iinom ng kahit anong likido. Kung alas 10 ng gabi ang oras ng pagtulog mo, ang huling patak ng iniinom mo ay dapat alas 8 ng gabi. Walang palusot. Ang 2 oras na ito ang kailangan ng iyong mga bato para tapusin ang huling pagsala at ipadala ang natitirang ihi sa pantog bago ka humiga. Kapag uminom ka sa loob ng 2 oras na iyon, halos tiyak na magiging aktibo pa ang iyong mga bato pagpatong ng ulo mo sa unan at ihahanda ka nito para sa pagbangon ng alas 1 o alas 2 ng madaling araw. Kung tuyong-tuyo ang bibig mo, maaari kang magmumog ng hindi nilulunok o maliit na higop lang pero hindi isang baso. Tandaan mo, sagrado ang patakarang ito.
Iyan ang pinakapuso ng ASIM method. Pero ngayon, narito ang dalawang dagdag na hakbang na magpapalakas pa nito. Ikaapat na hakbang, integrate electrolytes. Pagandahin ang absorption. Isang simpleng trick ito para mas magamit ng katawan mo ang tubig ng mas epektibo. Ang tamang hydration ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng tubig, kundi sa pagpasok nito sa mga selula mo. Dito pumapasok ang electrolytes. Simple lang ang ideya. Sa unang baso ng tubig mo sa umaga, maglagay ka ng isang kurot o kurot lang, ng hindi pininong sea salt at kaunting patak ng lemon juice. Ang asin ay nagbibigay ng sodium na tumutulong para mas maabsorb ng mga selula ang tubig at ang lemon naman ay may potassium. Sa ganitong paraan, mas nagiging epektibo ang hydration mo sa umaga at nababawasan ang matinding uhaw sa hapon. Ikalimang hakbang, M. Manage your dinner. Kontrolin ang mga tahimik na sumasabotahe. Ang kinakain mo sa hapunan ay kasing halaga ng iniinom mo. Para sa huling kain mo sa maghapon, iwasan ang maaanghang o masyadong maaasim na pagkain dahil naiirita nito ang pantog. Iwasan din ang sobrang asukal o mga simpleng carbohydrates na maaaring magpataas ng produksyon ng ihi. Mag-ingat sa mga pagkaing mataas ang water content tulad ng mga sabaw, pakwan o pipino. Mas mabuting kainin ang mga ito nang mas maaga sa araw. Iwasan din ang tsokolate at caffeine dahil mga stimulant ito ng pantog. At syempre, walang kape, tsaa o soda sa gabi. Mas piliin ang hapunang mayaman sa protina at lutong gulay. Nakakatulong ito para manatiling stable ang blood sugar at hindi mabigla ang sistema mo bago matulog. Iyan ang kabuuang ASIM method. Hindi ito mahika. Ito ay siyensyang isinasabuhay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga supporting techniques, mga paraan para mas mapalakas pa ang resulta. Kung ang ASIM method ang makina, ang mga teknik na ito ang high-performance na gulong. Sila ang mga dagdag na estratehiyang magpapahusay sa magiging outcome mo. Unang supporting technique, double voiding. Siguraduhin talagang walang laman ang tangke. Naranasan mo na ba yung umihi ka na bago matulog pero makalipas ang 20 minuto, parang naiihi ka na naman? Madalas, hindi mo lang tuluyang nailabas ang laman ng pantog mo. Simple pero napaka-epektibo ng double voiding. Bago ka matulog, pumunta ka sa banyo, umupo sa inidoro. Oo, pati kayong mga lalaki, umupo rin. Kapag nakaupo, mas nakaka-relax ang pelvic floor muscles at mas kumpleto ang paglabas ng ihi. Kapag sa tingin mo tapos ka na, huwag munang tumayo. Maghintay ng 30 hanggang 60 segundo. Huminga ng malalim at mag-relax. Pagkatapos, bahagyang yumuko pasulong at subukang umihi muli. Magugulat ka kung gaano kadalas may lalabas pang kaunti. At ang kaunting iyon ang maaaring maging kaibahan sa pagitan ng tuloy-tuloy na tulog at paggising ng 3:00 ng madaling araw. Gawin mo itong bahagi ng gabi-gabi mong ritual. Ikalawang supporting technique, ang gravity elevator. Kontrolin ang paggalaw ng likido sa katawan. Naalala mo yung fluid na bumabalik mula sa mga binti kapag humiga ka? Maaari natin iyong unahan. Ang solusyon, gamitin ang gravity sa pabor mo. 1 o 2 oras bago matulog habang nagbabasa o nanonood ng TV, itaas ang iyong mga paa nang mas mataas sa level ng puso. Maaari mong ipatong sa mga unan, sa sofa o sa kama. Sa ganitong paraan, hinihikayat mong bumalik ang naipong likido sa sirkulasyon habang gising ka pa. Mapoproseso ito ng iyong mga bato at mailalabas mo sa pamamagitan ng double voiding bago ka humiga. Para mo nang pinipiga ang mga binti mo nang maaga para hindi ito ang magpuno sa pantog mo habang natutulog ka. Makakatulong din ang pagsusuot ng compression socks sa maghapon para maiwasan ang labis na pamamanas. Ikatlong supporting technique, control sa salt shaker. Gumamit tayo ng kaunting asin sa umaga para sa hydration, pero ang sobrang asin sa kabuuang diet mo ay malaking problema para sa nocturia. Kapag sobra ang asin na kinain mo, nagre-retain ng tubig ang katawan mo para ma-dilute ito. Mas nauuhaw ka tuloy at mas napapainom. Dagdag pa, kailangang magdoble kayod ang mga bato mo para ilabas ang sobrang asin at kailangan nila ng tubig para doon na nagiging ihi rin sa huli.
Magbasa ng labels ng processed foods, deli meats at ready-made meals. Kapag ikaw mismo ang nagluluto sa bahay, mas may kontrol ka. Ang pagbawas ng asin ay hindi lang para sa pantog mo, kundi pati na rin sa blood pressure mo. Ngayon, malinaw na sa atin, ang nokturya ay hindi simpleng abala lamang. Isa itong magnanakaw ng kalidad ng buhay. Binuwag natin ang mga maling paniniwalang nagpigil sa'yo. At ibinigay ko sa'yo ang mga susi, ang ASIM method at ang mga supporting techniques para mabawi mo ang kontrol. Naalala ko ang pasyente kong si Michael, ang gumagawa ng modelong barko. Matapos lamang ang 2 linggo sa pagsunod sa protocol na ito, tumawag siya sa akin. Mas malakas ang boses niya. "Dok," sabi niya, "kagabi, 7 oras akong dire-diretsyong natulog. 7 oras? Hindi ko na nga maalala kung ano ang pakiramdam noon. Kaninang umaga, hindi nanginginig ang mga kamay ko. Nasa workshop na ulit ako." Hindi lang daw siya mas natutulog, ramdam niyang buhay na buhay siya muli. Ang pagbabagong iyon ay posible rin para sa'yo. Simula ngayong gabi. Ang pagbawi sa mahimbing na tulog ay isang desisyon. Desisyong isabuhay ang mga natutunan mo. Heto ang malinaw mong action plan. Ayusin ang hydration. Ilagay ang karamihan bago mag-alas 4 ng hapon. Dahan-dahang magbawas sa hapon at igalang ang 2 oras na sagradong zone na walang iniinom bago matulog. Suportahan ang katawan mo sa pamamagitan ng double voiding, pagtaas ng mga paa, at pagkontrol sa asin. Nasa iyo na ang kaalaman. Nasa iyo na ang mga kasangkapan. Ang kapangyarihang baguhin ang iyong mga gabi ay nasa mga kamay mo. Kung may naidulot na halaga sa iyo ang impormasyong ito, hihiling ako ng 3 simpleng bagay. Una, pindutin ang like button para mas marami pang taong nangangailangan nito ang makarating sa video na ito. Ikalawa, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang iba pang health tips na maaring magbago ng buhay mo. At ikatlo, ito ang talagang mahalaga sa akin. Pumunta ka sa comments ngayon din at isulat kung ilang beses kang bumabangon sa gabi. Ibahagi mo ang numero mo. Walang hiya dito. Isa lang itong komunidad ng mga taong tunay na nakakaunawa sa pinagdaraanan mo. Sa pagsulat mo nito, hindi ka lang basta gumagawa ng unang hakbang. Tinutulungan mo ring ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Maraming salamat sa oras at tiwala mo. Ngayon, maghanda ka na para sa pinakamagandang tulog na mararanasan mo sa loob ng maraming taon. Karapat-dapat ka doon.